Ang ganda po nung ginawa ni Secretary Benz Dizon ng Department of Public Works and Highway. One strike policy. Lahat ng mga opisyal ng Department of Public Works and Highway, pag na-involve sa korupsyon o panghihingi ng komisyon sa lahat ng project, kakasuhan, tanggal at kakasuhan at ipapakulong kaagad. Ito po ay sinabi ni Secretary Dizon matapos ma-discover niya dyan daw po sa may Pampanga 2nd District, Engineering District, 2nd Engineering District, minanghihingi ng 8% na komisyon sa project. Actually, kanyang pinangalanan yung mga engineer. Ang ginawa niya, kaagad-agad, forthwith, tanggal sa trabaho, sa posisyon, under investigation. At pag napatunayan nanghihingi ng 8%, sila po ay kakasuhan katulad ng mga engineer na nasangkot sa flood control scam. Ganyan na pong katindi. One strike policy. Isang beses lang na may nagsumbong, tanggal ka agad sa posisyon, under investigation, pag napatunayan, kulong. Ganyan po, yan ang dapat na gawin. Yan ang political will na policy ni Secretary dahil yan ang gusto ni Pangulong Marcos. Baguhin, linisin ang Department of Public Works and Highway dahil sa tindi po ng korupsyon sa nakaraang mga administrasyon. Sa totoo lang po, marami ng yumamang engineer, assistant engineer, secretary, YOSEC, project engineer, lahat ng opisyal ng DPWS sa tagal ng panahon. Nung araw pa naman, dekada na, yan ang number one corrupt sa totoo lang po sa nakaraang mga gobyerno. Wala pa ng panahon ni Cory, Ramos, Erap, Aquino, Arroyo, Digong Duterte, at itong 2.5 years ng Marcos administration, talagang pinakakurap yung DPWS. Sa totoo lang po. Pero ngayon, dahil may political will si Pangulong Marcos at si Dizon ay nilagay dyan para linisin, ayan. Isipin mo, sabi po ni Secretary Dizon, sa oras na may nagsumbong sa kanila, sumbong pa lang, na nanghihingi ng komisyon, tanggal na. Under investigation ka na. Walang patawad. Director, ASEC, YOSEC, Assistant Director, District Engineer, Regional Provincial Director, ganun po ang mangyayari. So itong akin pong topic na ito, hindi pananakot. For information at saka for education. So kayo pong mga nakikinig, baka may mga kamag-anak kayo, kaibigan, kumpare, bianan, kapatid na taga DPWS. Kung hindi sila makontento sa kailang sweldo, umalis na sila dyan. Dahil pagka sila ay nabanggit na isumbong na nanghihingi ng komisyon o kickback, tanggal ka agad, kakasuhan pa, kahiyahaya. Alam nyo, pagka karamihan ng mga tao dyan may pamilya. Pagka tinanggal at kinasuhan, pati mga anak nyo at buong pamilya, yun nadadamay sa kahihiyan. Kasi sasabihin, yung daddy mo natanggal pala dahil kurap. O yung daddy mo kinasuhan, nanay mo kinasuhan dahil kurap. Ganon pong kasama ang imahe. Pero one strike policy. Wala ho talagang magagawa dyan. Sumbong lang, tanggal ka na. Hindi biro yun. Pero siyempre may due process dahil kasi pag sumbong ka, tinanggal ka sa posisyon, imbestigahan ka, pag nakasuhan ka, doon ang due process sa korte. Pero sa loob ng public works, mukhang saka na ang due process. Tanggal ka muna. Kasi pag tinanggal ka, wala ka ng trabaho, kayaya ka, floating ka agad. Halimbawa, director ka, regional director, assistant director, district engineer, na-chismis ka ng omission, kahit magkaano daw Subak ka agad. Yan ang ating suportahan. Yan ang tamang policy. Actually, hindi lang dapat sa DPWH ito. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan, local and national, government-owned control corporation, mga departamento, commission at iba pa, dapat ganyan. One strike policy para magtagumpay laban sa korupsyon. Kasi ito na nga, seryoso na ang gobyerno para labanan ito Gusto na ni Pangulong Marcos magkaroon ng anti-political dynasty law para hanggang 3rd o 4th degree, wala nang magkakamag-anak sa gobyerno. Parte yan ng paglilinis sa gobyerno para mawala ang korupsyon kasi yan daw ang isa sa dahilan kung bakit korap ang gobyerno dahil sa magkakamag-anak ang nakapwesto. Tapos ngayon, one strike policy. Di ba ang ganda? Political will, sakripisyo talaga. Walang nakagawa niyan sa nakaraang mga naging pangulo. Walang natakot sa pagbumura, pagbabanta, panlalait, pambabastos ng pangulo sa mga korap. Walang epekto.
Pero ito si Pangulong Marcos, hindi nagmumura, hindi nanlalait, hindi nagagalit, pero pinapairal niya ang batas. Ayan, one strike policy. Kaya saludo tayo sa ganyang galawan. At sabi ni Secretary Dizon, sorry, pasensyahan, yan ang policy. Kaya isipin mo, kahit hindi lang ho sa Maynila yan, buong Pilipinas. Kaya huwag sabihin yung kayo taga Mindanao, taga Visayas, taga Luzon na malalayong lugar, hindi makakarating ang issue. Hindi po. Marami pong nagmamalasakit na mga tao. At ito po ang malaking maitutulong ang taong bayan. Pag doon sa lugar ninyo mayroong project hindi naman natuloy, isumbong na ninyo. Pag doon ho sa inyong lugar ay mayroong nakatenga, sinimulan pero hindi tinapos, definitely may korupsyon. Yan na po ang pagsisimula ng pagsibak at pagkakaso sa mga involved na opisyal dyan. Ganun kasimple lang. Hindi kailangan ilabas nyo inyong pangalan. Inyo lang picturean o inyong i-video, ipadala nyo isumbong sa Pangulo, isumbong sa DPWH, yari na. Kung kayo naman ay empleyado, nagmamalasakit, merong kayong boss na nangungumisyon, nahingi ng 10%, 20% sa project, kahit na matindi ho ang laban dito, pero meron pa raw gumagawa niya, ay isumbong nyo kaagad para mawala na. Yan lang ang may tutulong natin. At malaking tulong po ang gagawin ng taong bayan. Yung impormasyong nakarating kay Secretary na merong nanghihingi ng commission dyan sa Second Engineering Department ng DPWH sa Pampanga, may nagbigay lang sa kanyang impormasyon. Kaagad-agad, tinanggal niyo yung mga opisyal. Tapos under investigation na. Pag napatunayan, kaso makukulong. Ganun talaga. Kasi ngayon ang isa sa galaw ng gobyerno, palakihin ang mga kulungan. Ipapakulong talaga ang korap. Yung mga ayaw maniwala na may kampanya ang Pangulo ng tamang korupsyon, ayan po yung mga korap ng nakaraang gobyerno. Yung mga anti-Marcos yun lang ang kumukontra dyan kasi nasanay sila na korap yung nakaraan. Naniwala sila sa pagmumura at tapang-tapangan kuno. Laban sa korupsyon, wala naman palang naipakulong. Walang ganon. Nung nakaraan, puro budul lang, budul-budul lang. Pananakot lang, pagbabanta lang. Pero ngayon po, hindi. Walang patawad kahit sino, kahit kamag-anak, kahit kakilala. Kahit mga politiko, hindi na pwede yung mga proponent ng project ngayon. Pag nanghingi sila, yari yung makikipag-coordinate na taga-executive department. So, ito po ang aking topic na ito, hindi pananakot. Ito po ay inyong kapulutan ng aral. Kung gusto kayong makatulong sa gobyerno at sa inyong mga kaibigan na posibleng matamaan nitong one strike policy. Napakaganda nito. Ngayon lang nangyari ito. At dapat natin suportahan kasi ang binibigyan dito ng proteksyon ay pera nating lahat. Pera ng bayan. Please like and share, subscribe and follow kung hindi pa sa ating mga channel.